Sino ba talaga ang dalawang saksi sa aklat ng pahayag? Karamihan sa atin ay madalas na iniisip na ang dalawang saksi sa Revelation chapter 11 ay sina Propeta Elijah at Moses sa kadahilanan ng kanilang mga kapangyarihan. Taglay ng dalawang saksi ay may hahalintulad sa kanila ayon sa nilalaman ng kasulatan. Ang iba naman ay iniisip na sila ay sina Elijah at Enoch. Sa kadahilanang hindi nakaranas ang kamatayan ang mga ito at sila ay direkta, di umano dinala sa kalangitan. Mayroon din namang naniniwala na ang isa sa kanila ay si Apostol John na tagapagpahayag. May mga naniniwala rin na ang dalawang saksi ay kumakatawan sa tribo ng mga Hudyo at sa simbahan ng Kristyanismo, habang ang iba naman ay nagsasabi na sila ang dalawang punong oliva na kumakatawan sa katutubong Israel at mga dayuhan na nakitipan sa Israel sa pamamagitan ng espiritu ng katotohanan at pananampalataya. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dalawang saksi na tinutukoy sa pahayag ay hindi literal na mga tao kundi dalawang sistema ni Yahuwah na titindig sa mga huling panahon, at ito ay nirerepresenta ang mga tagapag-ingat ng Torah o kautusan ni Yahuwah at ang mga taong may espiritu ng katotohanan, ngunit hindi bilang dalawang magkahiwalay na kawan. Ito ay dalawang sagradong operasyon ni Yahuwah na binubuo ng dalawang uri ng mga tao na itatayo ni Yahuwah sa mga huling araw, at ito ang kinakatawan ng dalawang saksi sa pahayag. Una, ang saksi sa kautusan o Torah. Sila ang mga tagapag-ingat ng kautusan at tipan ni Yahuwah, ang saksi ng pagpapatupad ng Torah. Ang batas ni Yahuwah simula pa ng una ay kanyang inihayag. Ang ikalawa ay ang saksi ng espiritu ng katotohanan. Ito ay grupo ng mga tao na lumalakad sa kapangyarihan ng espiritu ng katotohanan at kapahayagan ni Yahuwah. Ang propetikong apoy na saksi ay ang kapangyarihan ng espiritu ng katotohanan. Ang dalawang katangian ng grupo na ito ay bumubuo ng isang ganap na patotoo. Ang unang saksi ay ang mga tagapag-ingat ng kautusan. Sino sila? Sila ang mga taong nag-iingat at tagapagbantay ng mga kautusan, at hindi nila pinahihintulutan na mahaluan o maimpluwensyahan ang sagradong kautusan ng tradisyon ng tao at mga paganismong paniniwala at kaugalian. Nagpapanatili ng tunay na pangalan ni Yahuwah. Nag-iingat ng kanyang itinakdang panahong itinalaga ni Yahuwah at bumabalik sa orihinal na tipan. Namumuhay at nagpapatupad ng buhay na patotoo. Bakit sila ay isa sa dalawang saksi? Dahil ang kautusan ay ang pamantayan ng paghatol, ang sukatan ng katuwiran at ang hayag na kalooban ni Yahuwah. Ang mga tagapag-ingat ng Torah ay nagiging buhay na patotoo laban sa kawalan ng pagsunod sa kautusan ni Yahuwah na mula sa doktrina ng mga lawless religion. Samahan binuo ng tradisyon at kaugalian ng tao o halo-halo paniniwala na galing sa mga huwad na guro at pagsamba na may halong paganismo. Mga kasamahan ko sa pananampalataya kay Yahuwah, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay tungkol sa dalawang saksi na binanggit sa pahayag Kabanata 11. Matagal ko din ito pinag-isipan kung dapat ko ba itong ibahagi sa publiko o akin na lamang sarilinin at baka meron ako may ligaw sa maling daan. Ngunit ako ay balisa at parang may kung anong bumubulong at tumutulak sa akin na dapat ko itong ibahagi. Na parang may bumubulong sa akin na kailangan ko itong subukin upang aking makumpirma kung ito ba ay mensahe ni Yahuwah. At kailangan ko ang inyong tulong at opinyon kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa usapin ito. Mababasa natin sa 1 John 4:1, "Minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ang mga espiritu kung sila ay mula kay Yahuwah. At kung ito nga ay mensahe na mula kay Yahuwah, dapat ko ito ibahagi at hindi dapat ipagpaliban." Ayon sa awit 119:60, "Nagmadali ako upang hindi maantala at upang sundin ang iyong mga utos." Sa James 4:17, "Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala." Ang sabi naman sa Hebrews 3:15, "Kung ngayon ay marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong paitigin ang inyong mga puso." At kung may mensahe na dapat ibahagi, tungkulin nating bigyang babala ang ating mga kapatid kung may paparating na panganib at importanteng mensahe. Ayon sa Ezekiel 3:18-19, "Kapag sinabi ko, sama-sama, tiyak na ikaw ay mamamatay at hindi mo siya binabalaan. Ang kanyang dugo ay hahanapin ko sa iyong kamay." Sa kabilang banda aking ipagpapatuloy ang tungkol sa unang saksi. Ang unang saksi ay may katangian na at kapangyarihan ni Moses. Kinakatawan niya ang kautusan o batas ni Yahuwah, ang tipan at ang pamantayan ng katotohanan at katarungan. Ngayon ay tatalakayin ko naman ang tungkol sa ikalawang saksi. Sila ay ang mga taong may espiritu ng katotohanan. Sino sila?
Sila ang mga taong naglalakad sa banal na espiritu at tumatanggap ng tunay na pahayag. Lumalakad sa apoy at kumikilala sa katotohanan at propesiya. Nagsasalita ng mga bagay na inihahayag ng espiritu ng katotohanan at may supernatural na katapangan at kapangyarihan. Hindi sila mga huwad na mananampalataya. Sila ay mga hinirang at pinananahanan ng espiritu ng katotohanan na nakakarinig, nakakakita, at nagsasalita ayon sa katotohanan. Bakit nga ba sila ang pangalawang saksi? Dahil ang espiritu ng katotohanan ay naglalantad ng mga mali at huwad na doktrina, nagbibigay ng pagkukumbinsi sa sanlibutan, at nagpapakawala ng apoy sa pamamagitan ng propesiya. Gumagawa ng mga palatandaan na nagpapatunay sa salita ni Yahweh, nagbibigay ng patas na paghatol. Ang saksing ito ay katulad ni Elijah. Kinakatawan niya ang apoy kapangyarihan at prophetic na tinig ni Yahweh. Binubuo nito at nagre-representa sa dalawang saksi. Narito kung bakit mababasa sa Revelation 12 verse 17. Yung mga nag-iingat ng mga kautusan ni Yahweh at ang mga patotoo ni Yahusha. Sa talatang ito ay direktang pinapahayag na ang dalawang uri ng kwalifikasyon ng mga hinirang sa mga huling araw. Ang Torah o kautusan at ang espiritu ng katotohanan ay patotoo ni Yahusha at ang propesiyang ito ang eksatong dual witness pattern sa Revelation 11. Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng mas malalim. Hindi ka magiging tunay na saksi kung isa lang ang nasa iyo. Kung Torah lang ang nasa iyo, nagiging katulad ka lang ng mga pariseo. At kung apoy o espiritu lamang ang nasa iyo, nagiging katulad ka lang ng mga huwad na propeta at mga karismatik na walang pamantayan. Itinuturo ng dalawang saksi na ito na ang Torah ang pamantayan at ang espiritu ng katotohanan, ang kapangyarihang nagpapatupad at naghahayag ng pamantayan. Magkasama nilang kinakatawan ng ganap na patotoo ni Yahweh. Ito ay hindi tumutukoy sa dalawang pisikal na tao. Ang dalawang saksi ay isang propetikang tungkulin, hindi lamang dalawang uri ng tao. Sila ay binubuo ng multi-member bodies at nakakalat sila sa apat na sulok ng mundo. Sila ang mga hinirang sa mga huling araw na kumakatawan sa kautusan ni Yahweh at sa espiritu ng katotohanan. Tulad din ni Moses at Elijah, kinakatawan nila ang Torah at apoy ng katotohanan at mga propeta, mga kautusan at espiritu ng katotohanan at kapangyarihan. Ito ang ganap na pahayag ni Yahweh. Ang dalawang saksi ay ang mga tagapagpatupad ng Torah at ang mga taong biniyayaan ng espiritu ng katotohanan or spirit of truth. Kinakatawan nila ang ganap na patotoo ni Yahweh. Sila ang tatayo laban sa kawalan ng pagsunod sa kautusan, paganismo, mga huwad na guro, mga paniniwala na minana mula sa Babylonia at paganismo. Sila ay titindig bilang mga tagapagpatupad ng Torah at may nag-aapoy na espiritu ng katotohanan na mula sa banal na espiritu. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito? Maaari kang magbigay ng iyong saloobin, comment, opinion at suggestion kung sang-ayon ka ba sa usaping ito o hindi. Sa aking susunod na video magbibigay ako ng karagdagang detalye at pruweba kung bakit ko sinasabi na hindi literal na tao ang dalawang saksing tinutukoy sa Pahayag chapter 11, kundi dalawang uri ng sagradong sistema ni Yahweh at ito ay ang banal na sistema ng kautusan at ang espiritu ng katotohanan na taglay ng dalawang uri ng katangian ng isang tao sa mga huling araw na darating. Samahan ninyo ako ulit sa mga susunod kong video at sabay natin pag-aralan ang mga hiwagang nakatago sa banal na kasulatan. Salamat sa panonood mga kahinirang. Ang lahat ng pagpupuri at ang aming samot dalangin ay ibinibigay namin sa iyo na ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat na amin Ama sa langit. Hallelujah Yahweh.